Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid at mga kaibigan. Narito na tayo sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon na ito po ay ating tinatawag na kapistahan ng tatlong hari. At alam ko ito ay isang paboritong kapistahan dahil ito ay palagi nating nakikita sa eksena na kung saan kung merong Belen na nandoon sa sabsaban ang batang Jesus na nakahiga kasamang kanyang ina na si Maria at si Jose, meron palaging nakikitang tatlong hari na dumadalaw. Sa mga kapatid, ang ibaheng ito ay ating nakikita mula pa nung tayo maliliit pa at hanggang ngayon, at ito ay may maraming mga kwento. Pero kung titigan nating mabuti, ang kapistahang ito ay may pagkakaiba o masasabi nating weirdo ito dahil nga po ito ay eksena na kung saan pinapakita din ang isang tala at ito'y nakakaintriga kung titingnan natin. So ang atin pong pagninilay tungkol sa kapistahang ito, nais ko pong titingnan ito sa ibang anggulo, ang tungkol sa mga pagbasa na nagsasabi sa tingin ko ay merong malaking kakaibahan sa atin pong palaging naintindihan tungkol dito. Ang ibig ko po sabihin, kung ibabatay natin sa mga pagbasa, ito ay may sinasabi na mensahe. Ang unang pagbasa ay nagsasabi, "Bumangon ka, Jerusalem, at magdiwang na tulad ng araw, at magliwanag na tulad ng araw. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa." Sa mga kapatid, ito'y hudyat na ang bayang Israel na kung saan nandoon ang Jerusalem ay may kakaibang pananawagan ang Diyos. O kumbaga sabihin, binibigyan ng alituntunin at merong pahayag sa pamamagitan ng bayang Israel. Bakit? Malaki ba ang bayang Israel? Hindi naman. At ito ba'y sikat na bayan? Nung una ay walang-wala ang bayang Israel. Ngunit ito ay tinatawag at binibigyan ng papel ng Panginoon upang maging liwanag para sa mga bansa. Sa kumbaga sabihin, may inaasahan ng Diyos mula sa bayang Israel. At ito po'y isang hudyat na ito'y isang pangkalahatan na dapat gampanan, pangkalahatang gawain na dapat gampanan ng bayang Israel. At ito po ay ipapakita ng ating ebanghelyo na kung saan may tatlong pantas o tinatawag na magoy or magi sa salitang English na marami pong description ang ibinibigay dito. Merong nagsasabi na sila'y mga magician, o kaya sila'y mga astronomers, o kaya mga astrologers. At kung titingnan natin ang kasaysayan, maaring ang mga pantas na ito ay nagmula sa bayang Babylonia dahil po sa bayang ito ay may mga taong talagang tumititig sa mga galaw ng mga bituin at sa kalawakan dahil ayon sa mga sinabi ng mga propeta, mayroong sasabihin na mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ng galaw ng kalawakan. So ito nga mga pantas, mula sa kanilang mga bayan, kanya-kanyang mga bayan, sila po ay nagpuntang Jerusalem upang hanapin ang batang hari na kapanganganak lang.
Sa mga kapatid, ito ay simbolo na ang mga pantas na ito nagmula kung saan-saan, dahil hindi naman sila magkakapatid dahil magkaiba ang kanilang kulay, sila po ay pumunta sa Jerusalem upang hanapin ang isang batang hari. Siguro nga po makita natin kung sila may mga hari o kung ano man sila po ay hindi nagiging banta ang haring ito. At ito po ay malalaman natin na pagkagaling nila sa pagdalaw sa Batang Hesus, nag-iba na ang kanilang daan, na simbolo rin na kahit sino man, ayon kay Bishop Fulton Sheen, ang sino mang makatagpo kay Jesus ay maging iba na ang buhay. At maliban dyan, nakikita po natin na ang batang ito ay hindi banta sa kanila, sa halip naging mapanatag ang kanilang kalooban, dahil nga po pagkadalaw nila sa Batang Hesus, alam nila na may isa pang hari na kung saan ang kaharian sila ay napasama, at sila po ay tuwang-tuwa dahil nga po ang alam nila ang kahariang ito na dala ng batang ito ay mas mataas na kaharian, at ito'y hindi banta sa kanilang pinanggalingan o sa kanilang kung saan kaharian sila nanggagaling. At alam naman po natin, di ba, ang pagdating ni Kristo ay naging kaiba at nag-iiba na ang takbo ng panahon, at ang buhay ay hindi na katulad ng dati. At alam po natin na ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At para sa Kanya, ang kaharian ng Diyos ay wala ng pagkaiba-iba at pagkabahabahagi, wala ng distinction. At ayon po sa ating nalalaman, kay Kristo, wala ng mga alipin at mga taong malaya, kundi pare-pareho ang lahat, pantay-pantay ang lahat. At ayon kay Propeta Isaías, na siya ring pinapaliwanag ni San Pablo Apostol, no more Gentile or Jew, women or men. At ang lahat ng ito ay nakikita natin sa pagtatapos ng buhay ng ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ay nakabayubay sa krus at may nakasulat na endre na nagmula sa salitang Grego, sa salitang Hebreo, at sa salitang nagsasabing siya ay hari ng mga hari, at hari ng mga Hudyo, at hari ng sanlibutan, or He is the King of Kings. At alam po natin, ang Israel na dating maliit na bayan, ngayon ay nagiging bagong Israel na kung saan ito'y pinamumunuan ng ating Panginoong Hesus. At ito ang tinatawag nating simbahan. So mga kapatid, dito natin makikita na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay mas mataas kaysa iba pang mga bansa. At kung ikay napasapi o kung ikay naging kaisa ng simbahang ito, alam mo na ikaw ay kasama sa isang pangkalahatan na simbahan. Sa mga kapatid, ito po ay ipinahayag ng ating mga santo, at ito ay pinahayag ng lalo ng ating Santo Papa. Ang simbahang Katoliko, kung napansin po ninyo, kung ikaw ay kasama nito, ito ay hindi banta
sa anumang organisasyon, sa anumang bansa, sa anumang pananalita o kultura. Bakit? Dahil ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ang hari, ito po ay isang pagsasama, hindi lamang sa mga taong pare-pareho ang pag-iisip, hindi lamang sa mga taong pare-pareho ang kanilang pinag-isipan, kundi ito ay bayan ng Diyos. At nakita po natin ito nung ang ating mahal na Santo Papa dati na si Papa Juan Pablo II, nung siya ay pumanaw. Dumalo ang iba't ibang mga pinuno ng mga bansa mula sa buong sanlibutan. At siya rin mismo ay nagpapakita dito na totoo ang kahariang binigay ng Panginoong Hesus sa atin, na kung saan tayo ay naging kasapi nung siya po ay nagsimulang magkaroon ng World Youth Day. Kaya po, ang mga kabataan na nagmula sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ay nagkakatipon at nadarama nila na ito po ang pagiging kaisa sa isang pangkalahatang kaharian. Kaya nga po, naging posible itong lahat. Ang mga kabataan ay nagtitipon sa Manila, sa Paris, sa Denver, sa Roma, at sa iba pang lugar na kung saan natagpuan nila at naranasan na iisa lamang ang Diyos at iisa lamang ang Hari, ang ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, ang lahat ng ito ay nagsimula nung ipinahayag ng mga pantas ng ating Panginoong Hesus, ang siyang pinaka-pinuno ng ating pagkakaisa bilang bayan, at ito ay hudyat para sa lahat ng bansa o lahat ng bayan na tayo ay iisa lamang ayon po sa pananaw ng Panginoon at ayon po sa ating dapat patutunguhan ng lahat ay magkakaisa at ang buong bansa. At sa kapistahang ito, ipinahayag ang lahat na lahat ay nakatingin sa tala. Ang tala na walang maaring bansa na umangkin, kundi ito'y para sa lahat. Sa mga kapatid, kung ikaw ay kasapi sa banal na simbahang Katolika, dapat ito ay magbigay sa iyo ng isang kasiyahan dahil ito ang kanyang kaharian. Pagpalainawa kayo ng Panginoon.